Sa mga nagdaang kabanata ay nagulat si Black Phoenix sa sinabi ng ating bida na ibibigay nito sa kanya ang fire daw. Sa kabilang banda, natatawa ang isang disciple dahil hindi niya inaasahan na ang Dowfire ay maaaring mahuli sa isang liblib na lugar tulad nito. Kaya, tunay itong pagpapala ng langit. Ngunit naging seryoso siya nang may biglang magsaad sa kanyang likod na huwag kang masyadong magpakasaya agad. Lalo namang nanginig sa takot ang dalawa nang makita nila sa anino ang nagsalita. Muling nagsaad ito na dapat ay iwan nila ang Dowfire. Agad naman na tinignan ng disciple ang malaking nilalang na nakikita nila sa anino at nagtanong kung sino ito. Ngunit lumalabas na si Little Moon lang pala ang inakalang malaking nilalang na ito. Sinabihan din niya ang dalawa na marahil ay maaaring pagbigyan ka ng dalagang ito. Ngunit nang makita naman siya ng dalawa ay halos hindi ito makapagsalita dahil sa isang kulangot lang pala ito. Kaya seryoso niyang sinabi na, saan nanggaling ang batang ito? Nasa yugto pa lang siya ng pagpapalakas ng katawan. Galit na galit din na sinabi ng isa na wala ka talagang alam sa iyong mga limitasyon. Kami ay mga cultivador na nasa antas ng nascent soul, paano mo nagagawang magbanta sa amin? Napangiti naman ng nakakaloko si Little Moon nang marinig niya ang mga sinabi ng dalawa. Agad na din siyang sumugod at sa lakas ng kanyang pagtalon ay nawasak ang lugar kung saan siya nakatayo kanina. Nagulat naman ang disciple nang sumulpot si Little Moon sa kanyang harapan. Kaya dahil dito ay hindi niya na naiwasan ang malakas na sampal ni Little Moon. Tumulo naman ang pawis ng isa nang mapagtanto niya na masyadong malakas ang kanilang kalaban. Ngunit nagtataka siya dahil sa nasa antas lamang ito ng body refining cultivation. Tumilapon naman ang isang disciple dahil sa lakas ng sampal sa kanya ng bata. Kaya sinabihan niya ang kanyang kasama na may lakas ang batang ito, pero napakalaki ng agwat ng kanilang cultivation. Sinabihan din niya si Little Moon na kung kaya ba nitong sirain ang kanyang proteksyon ng gintong katawan. Ngunit halos lumuwa naman ang kanyang mata nang biglang atakihin ni Little Moon ang kanyang bahay-tae. Kaya sa huli hindi na may pinta ang kanyang mukha habang kanyang sinasabi na nahanap mo agad ang mahina kong punto sa isang galaw lang. Wasak na ang proteksyon ng aking katawan. Ngunit hindi pa natapos si Little Moon dahil ginamit nito ang teknik na kung tawagin ay kick exercise. Na nagmula sa ating bida. Makalipas pa ang ilang mga sandali ay unti-unting lumilitaw ang liwanag sa gitna ng mga tao. At lumalabas na ito ang dalawa na binugbog ni Little Moon at umuusok pa ang bahay-tae ng mga ito. Lumabas naman ang pawis ng elder at kanyang sinabi na mas mabilis ang bilis ng eliminasyon ngayong taon kumpara sa mga nakaraang taon. Dahil ba ito sa apat na henyo? Kaya mas naging matindi ang kompetisyon. Nagsaad naman ang elder na tagapangasiwa ng kompetisyon na hindi lang sa timog na rehiyon. Karamihan sa mga batang henyo ng kultibasyon mula sa ibang rehiyon ay lumabas din upang magsanay. Ginagawa nitong henerasyong ito ang pagtitipon ng mga henyo na naglalaban upang higaitan ang isa't isa. Ngunit muling napukaw ang kanilang atensyon nang unti-unti na namang magkaroon ng liwanag. At lumabas dito ang isang kalahok na hindi maganda ang naging sitwasyon. Nagulat naman ang elder nang makita niya ang kalahok na ito na sabi pa nga niya na lumalabas na si Yuan Tianjing pala mula sa Haotian sect. Ang pangatlo sa ranggo sa loob ng 36 na sekta. Nagsaad ang isang elder na si Yuan Tianjing ay nasa huling yugto ng deity transformation at pang-apat sa ranggo sa preliminaries. Kaya paano siya natanggal ng ganun kabilis? Dagdag pa niya na kung nakabangga kaya niya agad ang ipinagmamalaki ng Sword Dao sect o ng Xuansaya sect. Nagsaad naman ang elder na hindi naman kinakailangan. Bukod sa pag-aalaga ng Dowfire, ang Heavenly Tomb ay isang mahusay ding lugar para sa demonic cultivation. Idinagdag din niya na nabalitaan niya kanina na may isang Demon Emperor na nasa ika-6 na antas ang natrap sa Heavenly Tomb. Ngayon, matapos ang ilang dekada, maaaring nakapag-breakthrough na ito sa ika-7 antas at naging isang Demon Sovereign. Nagulat naman ang isang elder at kanyang sinabi na hindi ba't katumbas na iyon ang body integration stage sa cultivation. Kinumpirma naman ito ng elder na tama ang sinabi nito, na ang isang halimaw sa antas ng Demon Sovereign ay wala ng mga katangiang demonyo at hindi na naiiba sa isang ordinaryong tao. Ibinalik naman ang eksena sa loob ng libingan na kung saan makikita natin isang babae na nakamaskara. Sinabi din niya na napakahina niya, pero pinangalanan pa ang sarili niyang Yuan Tianjing, na isa sa mga dakilang henyo ng timog na rehiyon, at muntik ng mapatay.
Ngunit napangiti siya nang maalala niya ang ating bida kaya nakangiti niyang sinabi na sana'y hindi siya bigan ni Zhuang Shishan. Sa kabilang banda, na kung saan binalaan ni Zhong Shishan ang kalahok na ito ay isang pagnanakaw. Kaya ibigay nito sa kanya ang lahat ng Dao Fire at Storage Rings. Ginawa niya ito ng paulit-ulit sa mga kalahok na walang awa niyang ninakawan ang mga kawawang disciples na walang kalaban-laban. Sa kasalukuyan ang kanyang kalaban ay hindi pa rin sumusuko sa kanya. Sinabi din nito na lubhang malakas ang ating bida. Ngunit ang ipinagtataka niya na kung bakit hindi pa niya naririnig kailanman sa timog na rehiyon ang ating bida. Sinabihan naman siya ni Zhong Shishan na bilasan na nitong ibigay sa kanya ang storage ring at ang Dao Fire. Napaisip naman siya na mukhang si senior brother lang ang makakaharap sa kanya. Kinuha din niya ang isang bagay sa kanyang dibdib. At agad na ginamit ito upang bigyan ng sinyales ang kanyang senior brother. Nagtaka naman si Zhuang Shishan sa ginagawa ng kalahok kaya sinabihan niya ito na bakit ka nagpapaputok ng furry work sa gitna ng araw. Sa loob-loob naman ng kalahok na ito ay isang espesyal na signal ng pagsagip ng Sword Dao Sect, na ginagamit partikular sa mga lihim na mundo kung saan ang mga space formation ay limitado. Agad din siyang tumakas na iniwan ang ating bida na nagtataka. Muli din siyang nagsaad na kung matagalan ko lang siya ng kaunti pa, makakakuha na ako ng suporta mula kay senior brother. Ngunit nagulat siya nang biglang pinigilan siya ng ating bida gamit ang kamay nito. Sinabihan din siya ni Zhuang Shishan na nauubos na ang pasensya niya. Pagkatapos ay malakas niyang hinampas ang kalahok ng Sword Dao Sect at sa lakas nito ay nasira ang kalupaan. Natawa naman ang ating bida dahil nakuha niya ang storage ring ng kalahok na ito bago pa man niya ito ihampas sa lupa. Nagulat naman siya nang makita niya na nasa kamay na ng ating bida ang kanyang storage ring, ngunit nahihiwagaan siya na kung kailan ito nakuha ng ating bida. Ngunit nainis na lang siya na kanyang mapagtanto na maaari kayang sa mismong sandali ng pag-atake niya. Kaya malaking tanong sa kanyang na kung ganun ba kabilis gumalaw si Zhong Shishan. Habang pinagmamasdan niya ang ating bida ay napapamura na lamang siya sa labis na inis. Ngunit nagulantang naman siya nang biglang lumabas sa kalupaan ng isang dambuhalang nilalang. Sa laki din ng mga galami ng nilalang ay nagmistulang kulangot siya dito, at nabahala din siya sa kanyang sitwasyon. Ngunit bago pa man siya makagawa ng anumang hakbang ay inatake na siya ng nilalang, nagdulot din ito ng malakas na pagyanig. Dahilan din upang ma-eliminate siya ng ganoong kabilis. Ang ating bida naman na nakita ito ay agad na bahagyang lumayo at kanyang sinabi na paano nagkaroon ng napakalaking halimaw na demonyo sa lihim na dimensyong ito. Sinabi naman ni Black Phoenix na dapat ay nakapasok sila bago pa mabuo ang lihim na dimensyon. Lumaki ito ng ganito sa patuloy na pagsipsip ng espiritual na enerhiya ng lihim na dimensyon. Sa kanyang aura, tiyak na nasa rurok na ito ng pagiging Demon Emperor. Napatigil naman sila sa kanilang pag-uusap nang biglang umatake na ito sa kanila na ikinagulat ng ating bida. Sa lakas din ng hampas nito ay nagdulot ito ng malaking pinsala sa kalupaan. Habang ang ating bida naman ay nakaiwas sa sandaling bumagsak ang atake. Ngunit napangiti siya ng bahagya dahil sa hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataong subukan ang kanyang kakayahan mula nang pumasok siya sa Advanced Strengthening Stage. At ngayon, may disenteng kalaban sa harapan niya para subukan ito. Agad naman na tumakbo si Black Phoenix at kanyang sinigawan si Zhong Shishan na walang karagdagang puntos sa pagpatay ng beast. Kaya walang saysay ang mag-aksaya ng oras dito. Ngunit nagulat siya nang umatake ang ating bida nang walang pag-aalinlangan, at hindi man lang pinakinggan ang kanyang mga sinabi. Sinabihan naman siya ni Zhong Shishan na kung ayaw mo bang kumain ng inihaw na galame. Natigilan naman si Black Phoenix nang marinig niya ang sinabi ng ating bida, kaya napaisip siya na kung susumayin ay tama din naman ang sinabi nito. Ang dugo ng isang ika-6 na antas na Demon Emperor ay makakatulong ng malaki sa pagpapanumbalik ng aking lakas, at maaari ring mapahusay ang lakas ng katawang ito. Matapos niyang mag-isip ay naging seryoso siya at kanyang sinabi kay Zhong Shishan na kung ganun ang kaso ay kailangan nilang tapusin ito ng mabilis, upang hindi sila mapagsamantalahan ng iba. Bigla namang bumawi ng atake ang nilalang sa ating bida, na hindi naman niya iniwasan upang mahawakan niya ito. Sa lakas ng puwersa ay bahagyang natangay si Zhong Shishan ngunit nagawa niya agad itong mapahinto. Inihanda din niya ang kanyang pamamaraan na kung tawagin ay right hook technique.
Nang sandaling pakawalan niya ito ay nawasak ang galame ng nilalang sa isang iglap. Habang si Black Phoenix naman ay gumawa din ng isang malakas na atake gamit ang kanyang Black Thunder. Sinabi din niya na tila isa itong hindi pa ganap na 6th level na Demon Emperor, medyo bihira ito. Ngunit pinagsabihan naman siya ng ating bida na huwag itong makialam. Nang marinig naman ni Black Phoenix ang sinabi ng ating bida ay napangiwi ang kanyang labi. At agad na bumalik sa pagiging manok, nasa loob-loob din niya na hindi na ito mahalaga. Kaya uupo na lang siya at mag-e-enjoy. Samantala bigla namang pinuluputan si Zhong Shishan ng nilalang na kanyang ikinabigla. Nagpumiglas din siya upang makawala sa pagkakahawak ng nilalang. Ngunit dahil sa lakas nito ay wala siyang magawa, kaya ninas at kanyang sinabi na nakatali siya sa buong katawan, kaya hindi niya magamit ang kanyang buong lakas. Sinabihan naman siya ni Black Phoenix na kung kailangan nito ng tulong ay magsabi lamang ito. Ngunit ang ating bida na ayaw ng tulong dahil sa gusto niya na siya ang makapatay sa nilalang na ito. Kaya naman ipinikit niya ang kanyang mata at kanyang sinabi na kailangan niyang gamitin ang pamamaraan na iyon. At binalikan niya ang itinuro sa kanya ng sistema na ito ay isang malakas na teknik ng kamao para sa malapitan na laban. Ipisil ang iyong mga daliri, patigasin ang iyong mga kalamnan, at matutong gamitin ang dumadaloy na enerhiya ng iyong katawan. Matapos niya itong balikan ay agad niya na itong sinubukan. Sa sandali ng pag-atake, ipisil ang iyong kamao at gamitin ang pag-ikot ng iyong pulso upang mapataas ang lakas ng pagbaon. At sa pamamagitan ng mabilis na pag-ikli ng iyong mga kalamnan, makakakawala ka ng maikli ngunit matinding pagsabog ng lakas. Ang pamamaraan ding ito ay pinangalanan ng ating bida na Inch Punch. Nagulat naman ang nilalang nang makita niya ang nangyari sa kanyang galame. Agad naman na ginawa ito ng pagkakataon ni Zhong Shishan upang magsagawa muli ng kanyang atake. Sa isang iglap at mabilis na kilos ay biglang nawasak ang isa pang galame ng nilalang. Kaya muli na namang napaungol sa gulat ang nilalang dahil sa bilis din ng pangyayari. Sa galit ng nilalang ay agad niyang iwinasiwas ang kanyang galame. Nabigla naman si Zhong Shishan dahil sa bilis ng pag-atake ng nilalang. Kaya naman hindi niya na ito naiwasan pa at sa lakas nito ay tumilapon siya sa lupa na nagdulot ng isang malakas na pagsabog. Ngunit gayunpaman hindi parang nawala ang balanse ni Zhong Shishan. Sinabihan naman siya ni Black Phoenix na, ang Demon Emperor na ito ay may napakalakas na kakayahang maghilam. At mukhang tanging ang pagsira sa kaluluwa nito ang tanging paraan upang mapatay ito. Nagtaka naman si Zhong Shishan dahil sa wala siyang ideya kung paano niya ito gagawin. Ipinaliwanag ni Black Phoenix na ang isang Demon Emperor sa ika-6 na antas ay katumbas ng isang Deity Transformation Cultivator at may kakayahang pinuhin ang kanyang kaluluwa. Hanggat hindi nasesira ang kaluluwa, kahit nawasakin ang katawan, hindi pa rin ito maaaring ituring na tunay na patay. Agad naman na tumalon si Zhong Shishan dahilan upang magulat si Black Phoenix. Nang makalapit din si Zhong Shishan sa nilalang ay agad siyang kumuha ng kanyang puwersa. At inihanda ang kanyang pamamaraan na dumbbell forward push na lumilikha ng maraming kamao. Sa tindi ng atake ay isa-isang nawawasak ang galami ng nilalang sa isang iglap. Nabahala naman ang nilalang nang biglang lumitaw sa kanyang harapan si Zhong Shishan. Habang nakahanda ang kanyang kamao ay kanyang sinabihan ang nilalang na tanggapin ang kanyang atake. Sinigawan naman siya ni Black Phoenix na ang mga purong pisikal na atake ay halos walang magiging epekto rito. Ngunit hindi nagpaawat ang ating bida at kanyang itinuloy lamang ang kanyang atake at sa lakas nito ay nagkaroon ng napakalakas na pagsabog sa ulo ng nilalang, dahilan upang mawasak ito sa mga peraso. Walang magawa ang nilalang dahil sa lakas ng atake na parang isang napakalakas na pagsabog. Nadismaya naman si Black Phoenix at kanyang sinabi na walang saysay ang pagsisikap. Hindi masisira ang kaluluwa nito, at ang pagpapanumbalik ng katawan nito ay usapin lang ng panahon. Nagkaroon ng panandali ang katahimikan dahil sa hinihintay nila kung maibabalik pa nito ang nasira nitong katawan. Ngunit lumipas na ang ilang mga sandali ay wala pa ding naging reaksyon ang nilalang. Kaya napasigaw si Black Phoenix na kung anong nangyari. Bakit walang anumang senyales na bumabangon muli ang demonyong Emperor na ito? Ngunit nagulat siya nang hindi niya na naramdaman ang aura ng Demon Emperor. Kaya hinala niya na baka nga ay patay na ito. Kahit si Zhong Shishan ay ganun ang kanyang sinabi na mukhang patay na nga ang nilalang na ito.
Napaisip naman ng matindi si Black Phoenix na maaari kayang ang suntok kanina ay nawasak din ang kaluluwa nito. Dagdag pa niya na maaari kayang ang suntok kanina ay hindi lang isang simpleng pisikal na atake, kundi mayroon ding nakatagong lihim na teknik. Kaya nahihiya niyang sinabi na habang kakamite pa lamang ng Demon Emperor, ang enerhiya ng kanyang dugo ay nasa pinakamasiglang estado pa. Ang pagsipsip nito ay makakatulong sa pagpapabuti ng cultivation. Napaisip naman ang ating bida ng bahagya nang marinig niya ang sinabi ni Black Phoenix. Matapos niyang pag-isipan ito ay inutusan niya si Black Phoenix na gawan siya nito ng apoy. At mag-ihaw na rin ng ilang galame ng pusit. Nagulat naman si Black Phoenix sa gusto ng ating bida. Ngunit muling nagsaad si Zhong Shishan na ang kanyang paraan ng cultivation ay kakaiba. Tanging sa direktang pagkain ng laman at dugo nito ko lamang mapapalakas ang aking sarili. Naging seryoso naman si Black Phoenix na sa loob-loob pa nga niya na ang taong ito ay may daladalang maraming lihim. Makalipas ang ilang mga sandali ay kumakain na ang ating bida habang si Black Phoenix naman ay tahimik na nagmameditate. Habang nagpapatuloy ang ginawa ni Black Phoenix, ay patuloy naman ang pagtaas ng attributions ni Zhong Shishan. Nagsaad din ang kanyang sistema na ang unang beses na pagkonsumo ng laman at dugo ng isang ika-6 na antas na Demon Emperor ay nagpahusay ng sigla at nagpalakas ng mga pisikal na katangian. Sinabi ng ating bida na tulad ng inaasahan, ang unang beses na pagkonsumo ng isang mataas na antas na halimaw na demon ay nagpapalakas ng mga pisikal na katangian. Ngunit napatigil naman sila sa kanilang ginagawa nang biglang may isang atake ang biglang bumulusok sa kanilang pwesto. Nagkaroon ng malakas na pagsabog habang mabilis na nakaiwas ang dalawa. Agad din silang gumawa ng distansya upang maghanda sa panibagong laban. Seryosong tinanong ni Zhong Shishan na kung sino ito. Nagsalita ito mula sa likod ng usok na ang signal ng pagsadyep ay ipinadala mula rito. Hindi ko inasahang makakahanap ako ng isang napakalaking pagkakataon dito. Nagsaad din ang isa na hindi ko maramdaman ang aura ni nakababatang kapatid sa paligid. Tiyak na siya ay natanggal na. Muling nagsaad ang isa na tama. Pagkatapos ng lahat, kahit isang Demon Emperor ay napatay, ang kalaban ay tiyak na may taglay na lakas ito. Ang tatlong ito ay ang mga tinaguriang henyo ng henerasyon. Nang makita naman ito ni Zhong Shishan ay kanyang sinabi na sila ay mula sa Swordao Sect at Zuanshan Sect. Sa isip-isip din niya na narinig niya mula kay senior brother na lahat sila ay nakapasok na sa body integration stage. Lalo na si Huan Wuzhou, na umabot na sa kalagitnaan ng body integration stage. Matapos siya sa kanyang pag-iisip ay kanyang sinabihan ang tatlo na nakabuo rin kayo ng isang alyansa. Sinabihan naman siya ni Jiang Mengyao na huwag siyang pag-isipan ng ganon, dahil napadpad lang siya rito dahil sa labanan. Nakasalubong lang din niya ang mga ito sa daan. Muli namang nagsaad si Jian Wuzhou na ang Demon Emperor na nasa ika-6 na antas ay sa kanila. At para sa ating bida ay maari na itong mamatay, saad niya. Nabigla naman ang ating bida nang maramdaman niyang nasa likod niya na si Jian Wuzhou. Kaya agad siyang lumingon habang ramdam niya ang bahagyang panganib. Ngunit nang sandali siyang humarap ay isang atake ang tumama sa kanyang katawan na kanyang ikinagulat. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Walang nagawa si Zhong Shishan sa bilis ng pangyayari. Na kahit si Black Phoenix ay ganun din ang naging reaksyon dahil sa hindi niya naramdaman ang paglapit nito. Ngunit upang hindi na mapahamak pa ang ating bida ay agad na siyang kumilos upang makalayo. Napatigil naman si Jian Wuzhou at nagtataka siya sa kanyang atake. Nasabi pa nga niya na natamaan siya ng direkta ng aking espada pero hindi siya na-eliminate. Ngunit gayunpaman ay hindi ito makakatakas sa kanya. Subalit agad siyang pinigilan ng kanyang kasamahan na kanyang ipinagtaka. Ipinaliwanag nito na ang enerhiya mula sa dugo ng Demon Emperor ay mabilis na nauubos. Kung hindi mo ito agad sisipsipin at uunahin pang habulin ng isang naghihingalo, sayang lang. Wala namang nagawa si Jian Wuzhou dahil kung susumian ay tama ang sinabi nito, ngunit sa ganitong klase ng sugat, malamang hindi na siya magtatagal. Isang saglit na lang bago ma-activate ang mekanismong pangligtas buhay. Sinabihan din niya si Fairy Mengyao na kung nandito rin ba ito para makihati.
Hindi naman siya sumagot bagkus ay napaisip siya na wala akong kalamangan sa isang laban na isa laban sa dalawa. Ibinaling din niya ang kanyang tingin sa direksyon kung saan nagtungo sina Zhong Shishan, at kanyang nasabi na pero naramdaman ko ang aura ng Doubtfire sa taong iyon. Kaya bakit hindi ko na lang siya habulin? Agad niyang sinundan ang aura ng Doubtfire na nasa ating bida na hindi sumasagot sa tanong ni Jian Wuju. Samantala bahagya ng nakalayo ang dalawa habang nanghihina si Zhong Shishan. Nagsaad si Black Phoenix na ang pisikal mong katawan ay talagang matibay. Ang kalaban ay nasa kalagitnaan ng body integration stage, ngunit tinanggap mo ng direkta ang isang suntok ng espada at hindi ka pa rin natanggal. Pero sa susunod na makasalubong natin sila, dapat nating iwasan sila hanggat maaari. Ang lakas mo ay malamang nasa quasi-body integration stage. Walang problema para sa iyo ang talunin ang isang deity transformation cultivator, pero laban sa isang tunay na integration cultivator, hindi iyon sapat. Napaso ka naman ng dugo ang ating bida dahil sa lalong lumalala ang pinsala. Sinabihan siya ni Black Phoenix na kung hindi mo gagamutin ang mga sugat na yan, maaaring lumala pa ang mga ito. Nagsaad naman si Zhuang Shishan na humanap ng tagong lugar, dahil may paraan siya para pagalingin ang mga sugat na ito. Agad naman na nahulaan ito ni Black Phoenix kaya sinabi niya na kung iyon ba ang himalang lawa ng tubig. Ngunit napatigil naman siya nang bigla siyang makaramdam ng aura. Kaya nasabi niya na mayroong makapangyarihang aurang parating. Kaya naman bago pa man sila mahanap nito ay agad na siyang kumilos. Nang sandaling dumating si Fairy Mengyao ay wala na siyang naabutan kung saan niya naramdam ang aura. Agad niya itong hinanap sa paligid dahil alam niyang nandito pa ito. Sa loob-loob naman ni Black Phoenix na gaya ng inaasahan ay nasundan sila. Naging seryoso din siya dahil sa ngayon, kaya niya lang ipakita ang lakas ng huling yugto ng Diyos na pagbabagong anyo. Dagdag pa niya na hindi niya ito matatalo.